So, ayan na guys. Start na tayo magluto ng ating pancake for today's lunch. Ayan. Sarap nito guys. O, ayan, bumubula-bula na. Kunting oil na yung pinahid ko. Tapos, ganyan. Kasi yung gumagamit naman tayo ng non-stick na lutuan. Non-stick po ito yung ating saucepan na ginagamit. So, masarap po yan. Simple lang, snack-snack lang kami pag lunchtime. Kasi kaninang umaga, kumain kami ng heavy lunch. Tapos, dinner, kakain na naman kami ng rice. One time na po kami kumakain ng rice. So, ayan na po mga guys, ang ating pancake. Very yummy. Nakakain na si Gabi ng isa. Ayan, sure pancake. Ang sarap ng pancake. Oh. Yummy? Huh? Is that yummy? Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na pancake ang ating nagawa. Sa isa't kalahating cup ng harina with 3 eggs. So, yan po ang ating nagawa. At hindi po yan matamis na matamis. So, yan na po ang ating lunch for today. Kasama ang ating corn leaf na yogurt drink. Baka naman. So, ayan. Dito lang tayo guys. Kumakain. Sa ating kainan dito sa trabahoan. Ayan guys, let's enjoy. Ayan guys, oh, ang sarap ng ating pancake. Oh. Ayan. Uy, naku, masarap. Ayan. Sobrang sarap, sobrang lambot. Nahulog pa yung ating tissue. Yummy na? Sarap. Magandang hapon mga madam. Ayan, wala pa tayong ligo. Hapon na. Alas 2 na ng hapon. So, wala pa akong ligo. As usual, nandito po tayo sa trabahoan mga madam. Kasi, wala talaga akong maisip kung anong i-content at anong magagawa. Wala talaga akong trabaho masyado dito. Kasi, mabisi lang ako mga madam paggabi. Dinner time, ganun. At saka hapon, tapos morning, early morning, gano'n. Pag maligo lang si Lolo, at saka ako mabibisi. So, pag ganitong oras, mga alas 2, kumakain si Lolo, hindi pa tapos. Kasi ang dami pa yan yung ginagawa, ang bagal. So, hinayaan ko na lang. So, nandun siya sa kusina. Ako naman, nandito sa aking higaan. Diyan po tayo humihiga. Pag nandito si Gabin, diyan din tayo natutulog. Ayan, 6 months ko na itong, 7 months ko na itong ginagawa dito, natutulog sa sala. Pero okay lang kasi cowgirl naman tayo, wala naman tayong pinipili. At ayan, very oily na yung buhok ko. At nakabili na pala ako ng kulay ng buhok ko mga madam, pero wala pa akong time kung kailan ako nakapagkulay. Kasi, basta wala pa ako sa mood. Lagi lang akong wala sa mood, hindi ko alam anong nangyari sa akin. Parang inatake na naman ako ng anxiety. Hindi naman worse. Ano lang, parang tinatamad ako palagi. Kasi wala akong ibang magawa dito talaga. Wala. Sa labas naman, ayaw ko muna magbunot ng damo sa likuran kasi maikli pa yung damo. Pabain ko muna para makita talaga yung resulta pagkatapos. Tapos dito naman sa harapan sa front yard, kakabunot ko lang lahat. So may tumubo naman pero hintayin na naman natin na kumapal bago natin bubunutin. Pero yes, buryong talagang lola nyo. Natutulog ako kanina mula alas 9:30 hanggang alas 11. Kasi pag oras na ganun, si Lolo, kumakain pa yun ng breakfast. So, hinayaan ko lang siya doon. Kasi naman makatunganga lang ako mga madam nakatingin sa kanya doon. Antukin ako. Nanonood din ako ng YouTube. Inaantok din ako. Kaya wala. Wala talaga tayong ibang ano ngayon Maglalaba naman ako. Aantukin din ako kapag nagkakamay. Kaya winawashing ko na lang yung mga damit ko mga madam. Ayan, nagbasa-basa na naman si Lolo sa kusina. Magmamap na naman ako. Namaya na. Para isa yung trabaho natin. Ay, hindi ko talaga naintindihan yung sarili ko ngayon. Ay, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin.
Kayo mga madam, ano sa tingin nyo? Na homesick o na stress? Ay, stress lang yata po eh. Kasi boring talaga dito sa Malaysia mga madam. May pera ka nga, pero manghihinayang ka sa paggastos. Kasi, tingnan nyo naman yung aking work dito as a caregiver, hindi po talaga masaya. Kasi mag-isa ka lang kasama yung pasyente mo. Nandito man yung anak ni Lolo, pero hindi din kami nag-uusap palagi mga madam. Pag uwi niya mga alas 5, ganun, alas 5, 5:30 like that. Mag-ready na yung siya ng pagkain sa papa niya, tapos akit na yan siya sa taas pagkatapos. Wala na siyang mag-usap lang kami kung meron kaming kailangan pag-usapan. So, nakalabas na naman ako dito, ngayon pang August 5 para sa aking follow-up check-up sa doktor sa ating health. So, ganun pa rin mga madam, ay may pa rin, hindi na talaga mawala tong aking diabetic, pero nakukontrol lang naman, yun lang naman ang kagandaan. Pero ganun talaga, wala naman akong ibang dinaramdam ngayon dito. Ang mga naramdaman ko lang ngayon dito mga madam is boring, homesick, ay, stress. So, kailangan talaga nating magtipid, kailangan nating mag-ipon kasi hindi pwede. Ang hirap talaga. Pag sa bahay naman ako, ma-stress din ako sa bahay. Every time na mag-uwi ako sa bahay, mga madam, nabuboring talaga ako kasi sobrang daming linisin. Kaya plano na naman namin maghanap kami ng bahay na yung single story lang talaga, yung mula ng taas. Kasi ang hirap dito sa syudad, alam nyo, naisip ko na lang talaga, kung may pera lang talaga kami, magbili ako ng lote ba doon sa bukid banda. Kaso lang ang hirap kasi bumili dito ng lote mga madam, kasi pinipili po nila yung mga tao dito. Yung example kan, kapag mga Chinese, hindi yun matatawag na bumipotra, hindi ko alam kung anong tawag doon, basta kay iba ang presyo ng Chinese na bumibili ng lupa kaysa mga Malayo or sa mga Kadazan. So yung mga Kadazan kasi yun yung tinatawag nilang bumipotra or yung Mali, kasi yung Malaysian is for Malayo talaga. Ayan yung lips natin, wala talagang arte-arte, pagsensyahan yun na yan. Kaya nahirapan kami. Kung may pera man ang mga Chinese, so bumili ka ng lupa, makabili ka, pero sobrang mahal. Siguro, sabi ng mister ko, parang ma-times 2 na yung halaga ng lupa. Pero pwede kaming bumibili, pero gagamit kami ng pangalan ng mga kapamilya or kaibigan na Muslim or Christian na Kadazan. Yung mga lokal talaga dito ba. Yung Chinese kasi parang dayo na rin yan, parang mga Pilipino na rin yan sila na dito pinanganak, kaya nagkaroon po sila ng mga IC. Ganon. Kaya hindi po ganon kadali. Pwede lang pag mayaman ka talaga. Pag mayaman ka talaga, madali lang. Wala tayong maraming pera. Pero ang gusto ko kasi sa ngayon, gusto ko yung nasa probinsya ba. Dito naman sa mga subdivision kasi dito, kahit medyo bukid-bukid na, mahal pa rin. Pero maghahanap na ako ng kahit mamurahing lote, pero mostly kasi dito binabaha din Kaya mahirap maghanap. Mag-timing na lang talaga na mayroong mga lugar na hindi bahain. Gusto ko magbawa ng bahay kubo, ganun. Ay, nakakaluka talaga mga madam. Pag inatake talaga ako ng kaburyungan. Homesick, kinaburyungan, tapos gusto kong umuwi sa Pagadian. Yan, malabas yung mga ko, nagkaroon ako ng hormonal imbalance. Kaya marami na ng pimples na malabas sa akin mga madam. Pero okay lang yan, sanay na ako niya. Tingnan nyo nga. Mga pimples ko, pino-pino dito. Daming piklat, lumalabas, mawawala, lumalabas na, may lumalabas na naman. Tapos wala pa tayong skincare ngayon na. Natatakot ako maggamit ng skincare ngayon, yung mga rejuvenating. Kasi kapag mag-apply ako, mas lalong dumadami yung pimples na malabas. Kaya hindi na ako gumagamit.
Bahala na yan, mukha na yan. Ay, Diyos ko Lord, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko mga madam. Basta lang maka-upload ako, wala akong magagawa eh. Kung chika-chika na lang ako sa inyo dito, tapos ganun. Wala akong kausap. Lagi ako nanonood ng YouTube. Yung mga movie ng mga charity vlogger. Ganun. Paborito ko talaga na charity vlogger, yung si Pugong Biyahero, si Kalingap Rab. Pero yung si Kalingap Rab kasi minsan yung mga ano niya is nabuburing ka lang din kasi puro mga serye-serye ba. Pero mas gusto ko yung kay Pugong Biyahero talaga. Yun ako lagi kong mga tinitingnan yung mga charity vlogger kasi na-inspired ako. Sabi ko sarili ko, pag ako talaga ang magkaroon ng pera tapos may sponsor pa, tulong talaga ako sa mga kapuspalad. Pero dahil kapuspalad pa tayo ngayon, hindi pa tayo maraming ipon, wala pa tayong pera, hanggang pangarap na lang muna. Ganon talaga mga madam, ay wala tayong magagawa. Hindi ko talaga alam. Alam niyo mga madam, pag nasa likuran ako ng bahay doon, sa Manggahan, minsan magtingin-tingin ako, naalala ko yung bukid namin sa probinsya, naalala ko yung mga nakaraan, yung mga nangyari noon, ganon. Parang pinifeel ko na lang na parang nandun ako sa bukid namin. Tapos wala akong kausap, kasi wala yung mama at papa ko, mga kapatid ko nasa malayong lugar, naghiwalay-hiwalay kami, parang ganon ang feeling, yung you're feeling alone, ganon. Ang hirap pag ganun ang maramdaman mo, feeling alone ka. Para kang bubuang talaga mga madam. Kahit sa pagkain mga madam dito, hindi na ako kumakain. Hindi ko alam kung anong kakainin ko kasi hindi nga ako makalabas lagi. Tuwang-tuwa na lang ako pag makapunta ako ng grocery store. Kapag hindi, nako, hindi na, putla-putla ka pa. Grabe ang putla ko. Wala nang dugo ang labi ko mga madam. Pero chine-check yung dugo ko, okay naman. Hindi ako high blood, hindi ako anemic. Normal na normal lang po yung dugo ko. Pero alam nyo, dahil sa kaburingan ko, dahil sa stress ko, natutulog na lang ako dito palagi. Kapag free time, tinutulog ko na lang talaga. Pag ganitong oras, natutulog talaga ako mga madam. Kasi kumakain pa si Lolo. Katapos niya kumakain yan, manghugas ako ng plato niya, yung kinakainan niya. Tapos dito yan siya upo sa upuan niya. Matutulog na naman ako hanggang alas 4. Ay, Diyos ko Lord. Puro tulog. So, hanggang dito na lang muna yung ating daldalan. Hindi ko alam kung anong i-upload ko ngayon. Naboboryong na ako